Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo, hindi bitin, at talaga namang detalyadong bonus reading for July, pera, and career. So Pisces, tulad na kagawian, kwentuhan lang tayo and pag-usapan natin ang kapalaran mo para sa iyong pera at para sa iyong karera for this month. Okay? Ito po ay isang general reading kaya kunin mo lang yung maka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang bagay para po sa ibang Pisces yun. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang messages na kaloob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Pisces, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot ha. Alam mo na yung drill. Sa isip lang, huwag mo susulat sa baba. One question, I will answer that at the end of our reading. So Pisces, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ako, yan lang po ang tanging paraan para supportahan niyo po ako every time na meron po tayong reading for Pisces. So thank you po for not skipping the ads. So Pisces, ano naghihintay sa inyo ngayong July, pera and career? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Wands. In the area of what you need, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hanged Man. Yes. In the area of your near future, meron ka naman Two of Pentacles. In the area of your challenge for the month, you have the Ten of Pentacles. In the area of your fortune, meron ka Knight of Wands. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Justice card. Yes. At ang outcome for the month, Pisces, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Nakita ko na I don't know, I'm feeling excited for the outcome. I don't know, biglang may energy of excitement. So, Pisces, bago tin basahin in detail mode ang mga cards mo for the month, alamin mo natin ang lingering energy mo in your background. You have the Knight of Pentacles. Okay, Pisces, this month, nararamdaman ko, sabi ng spirit guides mo, you have to take action na daw. I'm seeing na parang sobrang tagal mo daw naghanda o sobrang tagal mo daw pinag-isipan o pinagnilay-nilayan ang isang bagay pertaining to your money, pertaining to your career. Parang sabi ng spirit guides mo, parang napupuno ka na daw ng plano o pag-a-adjust o pag-iisip, pero hanggang ngayon parang hindi ka pa daw humahakbang o wala ka pang ginagawang definitive move para ma-achieve yung mga plano na yan. So, Pisces, ngayong buwan na ito, magiging armas mo ay ang pagkilos. Okay? Pagkilos na may kasamang kalkuladong mga hakbang. Ibig sabihin, bawat hakbang, bawat kilos dapat nakadepende at nakaangkla sa iyong mga pinagplanuhan, sa iyong mga pinag-isipan. Parang sabi ni Spirit Guides mo, huwag ka rin daw magmamadali. Huwag ka daw magmamadali sa every step na ginagawa mo. Kung kailangan mo humakbang, kung kailangan mo ng kumilos, pero dapat yung pagkilos na yon, dapat dahan-dahan lang. Hindi ka pwedeng nag-rush decision, hindi ka pwedeng nagmamadali, para okay na yan, sige, gagawin ko na yan. O kaya, bigla-bigla, meron ka ng decision about something na hindi pinag-isipan. Kailangan daw pag-isipan, pagplanuhan, aksyonan, gawin, pero dapat relax lang, dahan-dahan lang. Huwag mo siyang mamadaliin. Enjoy the process, that's what I'm hearing. Sabi ng spirit guides mo, go ka lang, go, pero along the way, dapat daw, ikaw yung tao na hindi mo mamadaliin yung proseso. Hayaan mo siya mag-unfold sa buhay mo at the right time, at the right process, and just do the diligent work base sa iyong pinagplanuhan. Okay, Pisces? Napakaganda. Very, very careful ka ngayong buwan na ito pagdating sa pera mo at career mo. Parang naramdaman ko, sabi ng spirit guides mo, sigurista ka daw this time. No, parang, okay, yan ang plano ko, ito gagawin ko, pero teka, isipin ko muna, dahan-dahanin natin. O teka, isa-isa lang, parang ganyan. So ngayon, very sigurista, very in the moment ka, but at the same time, hindi ka padalos-dalos, okay? So pag-usapan natin, Pisces, ang iyong full spread, but first, ilan muna ang iyong major arcana sa buhay mo this month, okay? You have the Hanged Man, and you also have the Justice card, okay? Ngayon, parang sabi ni Spirit Guides mo, yung mga bagay na pinakait sa'yo before, wala nang delay. Okay? Meron daw mga bagay na parang alam mong super unfair. I don't know why. Maybe because of your job o parang sa kapirahan. I don't know. Parang merong loan o meron kang perang nabinbin o parang nahinto. Pero dapat sa'yo yun. Dapat makuha mo na yun na matagal na delay. Ngayon, wala nang delay. Malalaman mo na yung hakbang na kailangan mo gawin para makuha na siya. Parang parang super enlightened ka na. Alam mo na yung kalinawan sa isip para, okay, ito pala yung right step, ito pala yung tamang paraan, ito pala yung tamang move para makuha ko na to, para wala lang delay, wala lang aberya, wala lang problema. Ngayon, alam mo na yung gagawin mo. Sabi ng spirit guides mo,
For some of you ha, hindi para sa lahat ha, baka angkinin naman ng iba. Pero for some of you, meron sa inyong inaasikaso about the law or papers regarding na parang legal something. Na parang sabi ng spirits mo, kailangan mo daw malinawan sa tamang hakbang. Baka you are asking advice from wrong person. Baka yung hawak kong papeles na requirement ay hindi lang pala yan. Baka meron pang iba. Ngayon, ang hawak mo lang iyan. So parang kailangan mo daw alamin ang katotohanan when it comes to your legal documents, when it comes to the things na pipirmahan mo, no? When it comes to the job that you are signed to, kailangan alam mo kung ano yung kabuuan ng trabaho. Baka may bigla ka magulat, taga-timpla ka pa ng kape pero hindi pala yun ang trabaho mo. So make sure, Pisces, kung ano man ang pipirmahan mo daw this time, ay kailangan enlightened ka, alam mo yung buong katotohanan dyan, okay? For some of you ngayon, makakahinga ka daw ng maluwag. That's what I'm hearing. Yes, makakahinga ka daw ng maluwag because malalaman mo na yung truth about something. Parang, okay, now gets ko na. Ngayon, payapa ka na kasi naintindihan mo na. So, meron ka ng balance back in your life. Sabi ng spirit guides mo, just do the right thing based sa enlightenment na makukuha mo this time. Okay? Gawin mo lang yung tama. Gawin mo lang yung okay. Patas. Okay? Para maging maayos ang daloy ng lahat sa buhay mo this month. So, yan ang paunang mensahe sa iyo mula sa iyong dalawang major arcana sa life mo for this month. So, Pisces, pag-usapan natin in detail mode kada cards mo. At the center, you have the 7 of Cups. Yes, this month may mga pintong magbubukas sa iyo. May mga bagong trabaho, bagong opportunity, mga bagong kliyente, no? Kung kayo ang trabaho nyo ay client-based, nakita ko na parang may mga lalapit sa iyo mga bagong tao na kailangan mong kausapin, kailangan mong kumbinsihin, kaya kailangan mo talagang i-actionan to ibigay mo yung best mong effort para mapa-oo sila. That's what I'm hearing. For some, meron sa inyo na parang handa na to move on, parang handa ka na mag-level up You're trying to put a dream into your reality. Parang meron kang pangarap na gusto mo nang gawin this time na for a very long time hindi mo ginawa because may mga sinakripisyo ka, may mga iba kang responsibilidad, meron kang mga ibang ginawa dati. Pero ngayon sabi ng spirit guides mo, malakas yung tawag sa akin na this time around parang gagawin mo na yung mga nabinbin mong plano o meron ka ng calling for you na parang okay, time na for me to do this, time na for me to start this because ito na yung tamang panahon. Parang enough na yung plan mo, enough na yung resources, yung idea, yung gagawin, nakaplansya na. Kaya ngayon parang hakbang ka na lang, gagawin mo tong plano na to. This is a time for you to start that plan, okay? The 7 of Cups being clarified by the 6 of Cups, yes. Mga matagal mo tong bagay na ginawa before, mga iniisip before, mga pinagplanuhan na let go mo o kaya binitawan mo panandalian because sabi mo hindi pa time o kaya kulang ang pera ko o kaya talagang hindi pa ukol at that time. Pero ngayon parang sabi ng spirits mo, bunga ito ng pagkatyaga mo, bunga rin to ng mga matagal mong inipon na pera para gawin ito. I'm seeing some of you parang naghintay pa ng right credentials, naghintay pa ng board exam, naghintay pa ng licensure permit, naghintay pa ng mga etche-burecheng mga papeles, dokumento, legalities para makuha mo to. Kaya ngayon parang ready ka na daw this month na i-acquire o gawin o to pa rin yung mga nasa isip mo lang o mga pinangarap mong dapat gawin this month. At talaga namang kaya mo na. Especially here with the Knight of Pentacles. Yes, you are ready to do this. You are ready to make a move para sa mga plano na ito because talaga namang regalo mo rin ito sa childhood or younger self mo na parang ito yung regalo mo sa sarili mo na gawin ko na siya this time because I know this will make you happy. In the area of what you want, you have the King of Wands here. Si King of Wands, sabi niya, yes, you have a vision. You have a clear vision of what you want. At talaga namang sabi mo, gagawin ko na siya. The fire within you, talagang tapang, silakbo ng damdamin, motivation, dedication, and trust sa sarili mo na kakayanin mo na this time. Magagawa mo na, mabubuo mo na, matatayo mo na, ayan na. Sabi ng spirit guides mo, yes, you can do this. I don't know why, parang naramdaman ko yung tapang from you na, sige na nga, gawin ko na to. Parang walang makakapigil sa'yo na gawin na yan. Kasi parang, ramdam ko yung readiness parang it's now or never. Parang kung hindi ko gagawin ngayon, kailan pa? Kung palilipasin ko to pagkakataon na to, baka hindi na ako magkaroon ng chance. Yan ang narinig ko from you, Pisces. Parang I need to start this na kasi kailangan na. Baka malipasan ako ng oras o baka mawalan ako ng pagkakataon. Yan ang narinig ko sa'yo. Kaya ngayon handa ka humakbang, gagawin mo na yung plano mo at talagang all out. Narinig ko all out ka na. All out in doing this, okay? The King of Wands being clarified by
The Four of Cups, yes. Kasi hinahanap po yung satisfaction. Kasi ang kwento ni Four of Cups, meron kang 3 cup na nakatayo. Punong-puno ito. Pero hindi ka masaya dun. Hindi ka na maligaya. Just parang sabi mo, I have to level up. I need to search for more. Kailangan ko na makuha yung para sa akin, yung kaligayahan ko. Kaya ngayon nilalaban mo siya. Hindi ka nakikinig sa mga tao na pumipigil sa'yo o parang hindi kumpiyansa sa gagawin mo. Ikaw naman, ikaw, desidido ka na. Gusto mo na talaga makuha yung para sa'yo. Kasi parang yun na lang ang kulang. No? Ramdam ko sa'yo na parang ito na lang yung kulang, ito lang talaga yung kailangan ko na siya makuha, I need this, I need that, gagawin ko ang lahat. Ngayon, para talagang malapit mo na siya makuha, Pisces, itong missing sa life mo, kung ano man po yan, trabaho, pera, pambayad sa ganyan, bahay, ganyan. Kaya ngayon talaga nilalaban mo tong balak mong gawin because alam mo na ito yung katuparan para makuha yung 4th cup na gustong-gusto mo makuha sa buhay mo, okay? In the area of what you need, you have the 6 of Swords. Kailangan mo daw lumayo sa mga bagay na kailangan layuan, Pisces. Meron mga bagay doon na kailangan mo na i-let go, especially sa mga pangarap o mga inaasikaso na naramdaman mo lately na parang, wala na to? Sarado na to? Hindi na to pwede para sa akin? Kailangan ko na pagtuunan ng pansin, yung alam ko may future ako, yung alam ko na matagal ko ang pinagsumikapan na talagang gustong-gusto ko sa buhay ko. Parang sabi ni Spirit Guides mo, makukuha mo lang daw yan. Mahanap mo lang daw yan kung handa ka talaga sumuong doon now. Kasi parang I'm hearing may pumipigil Merong mga, I don't know, kung ikaw to o people in your life na pumipigil sa'yo umabante, sumulong, pumunta sa mga bagay na gusto mo o dumistansya and get the best for you. Either family member na, uy, huwag ka na pumunta doon, delikado doon, hindi mo kakayanin doon. Ikaw naman, gusto ko pumunta doon kasi nandun yung future ko nandun yung pangarap ko Pero may mga taong nag-i-influence sa'yo para pigilan ka na ma-achieve ito. Pero ang need mo daw, sabi ng Spirit Guides mo, go, push, gawin mo na. Lumarga ka na kasi ang patunguhan mo nito, calmer waters Ito yung patungo ka sa fantasy life mo. Patungo ka sa buhay na pinapangarap mo. Kaya kailangan mo daw talagang daanan ito at iwanan na yung magulo, komplikado, gumagapang ka pa nga doon o kaya talagang sukong-suko ka na doon I know this month, Pisces, you will get the understanding na parang I need to leave this behind because it's not working anymore. Kaya ngayon pasulong ka na. Patungo ka na sa tahimik, maayos, matiwasay na buhay. Na naramdaman ko na parang hindi lahat ng tao sa paligid mo pabor. Hindi lahat ng tao sa circle mo ay gets yung idea na gusto mong gawin o gets yung plano na gusto mo. Pero ikaw, gustong-gusto mo talaga siyang gawin kasi alam mo yun yung para sa'yo. At handang-handa ka na humakbang with the Knight of Pentacles here. Ayaw mo namang madaliin yung proseso. Like you've said kanina, wag mo madaliin, wag mo biglain ang sarili mo. Go through the process and also mag-adjust ka pa. Nasa adjustment period ka pa kasi. Kaya okay lang kung nahihirapan ka pa pero sabi ng Spirit Guides mo, kailangan mo talagang sumulong na, umabante ka na, move forward. Leave behind the people, the places, the things, the situation na walang growth o humaharang para magtagumpay ka. Okay? Pisces, the 6 of Swords being clarified by the 2 of Pentacles. Dalawang beses tumabas ang 2 of Pentacles here telling you na 2-2, you're on the right path. Okay? Aligned ka. 2-2 is alignment. Okay? Alignment sa yung higher self. Si higher self mo sa heaven, sa universe, ito ang gusto ipagawa sa iyo. Parang, uy, kapwa ko Pisces. Ako to, sarili mo ito, higher self mo ito. Ito dapat mo gawin. Ikaw naman, parang sabi ng Spirit Guides mo, yes, gagawin mo siya. Alam mo ba yung mga moments na parang, hindi ako sigurado pero parang gustong-gusto kong gawin to. Hindi ako sure pero lakas ang loob ko, gagawin ko siya. Ibig sabihin, yun yung higher self mo, pinapalakas ang loob mo para gawin siya, para ituloy siya, para itawid siya. Kasi yun ang path for you, yun ang direction para sa'yo. Okay? So ngayon, paalala sa'yo ng 2-2, aligned ka naman sa iyong higher self, kaya gawin mo na yan. Huwag ka matakot sumubok at gawin yung plano mo. So, confirm sa ating 6 of Swords ay si 2 of Pentacles. Sabi ng Spirit Guides mo, yes, you have to make a choice. Because balance ang naghihintay sa'yo sa calmer waters. Balance ang lahat. May trabaho ka, nakapagpahinga ka, masaya kang nakapag-relax, and also may time for seriousness sa trabaho. Parang work hard, play hard, getting what you want, and doing everything to get that. Ngayon, balance ang lahat. Nagagawa mong pagsabayin yung mga bagay-bagay na mahalaga sa'yo, natutugunan mo sila ng pansin, everything, every one of them, lahat nabibigyan mo ng atensyon, oras, panahon, na hindi ka parang upos na upos, o parang hindi mo naramdaman na kailangan ko isakripisyo yung isang bagay para lang makuha ko yung isa. Kasi napaka-balanse ng buhay mo.
No? So ngayon, talagang go ka na sa calmer waters mo because balance is waiting out there. Okay? In the area of what's affecting your current energy, Hanged Man. Ito ang naka-apekto dito. Kung bakit bukas palad ka lang, gagawin mo na yung isang bagay na nasa pangarap mo lang. Ngayon parang may enlightenment ka na talaga. Parang, okay, now I gets ko na. Now, alam ko na kung anong gagawin ko dito sa mga pintong ito, sa mga opportunity na to, sa mga bala kong gawin. Ngayon, alam ko na kung anong unahin ko, kung anong sisimulan ko, kung ano yung mas importante, kung ano yung doable, kung ano yung attainable, kung ano yung practical at as of this moment, kung ano yung alam mo na kakayanin mong gawin this time. At handa mong puntahan, handa mong hakbangan. So ngayon, yes, you are enlightened at talaga namang bunga ito ng mga matagal mong pagkapasya, matagal mong pinagbunuan, matagal mong inipon, at matagal mong pinagnilay-nilayan. Ano? Napakaganda for you. The Hanged Man is being clarified by the Ace of Swords. Yes, talagang kalinawan ng isip to. Both cards are all about enlightenment of the mind, enlightenment of the purpose. Ngayon, dahil napakalino na ng isip mo, alam ko na magagawa mo na yung tamang paraan, Pisces. Kaya huwag ka na matakot ngayon ha, kasi nakita ko na magiging maliwanag din ang isip mo about something. Magiging pino din yung decision mo about someone or about your pera and career na parang alam mo na yung gagawin mo, alam mo na yung iahakbang mo, at very, very victorious ka ha. Nakita ko ito, magkatagumpay ka with the Ace of Swords. Talagang, this is a card of victory rin. A card of winning the battle, or winning the argument, or winning the endeavor, winning the journey. And bunga yan ng iyong kalinawan ng isip. Kung ngayon, Pisces, parang nakita ko na kung malabo man, natatakot ka kasi magulo pa o kaya hindi ka sigurado, meron daw tao o sitwasyon or informasyon kang malalaman this month na magpapalakas ang loob mo kasi malilinawan ka. Parang, paano kaya ako pupunta doon? Ano kaya kailangan ko? And then, bigla may dumating sa'yo na kaibigan, uy, pupunta ka daw Canada. Oo nga, hindi ko alam paano pumunta doon. Hindi ko alam, wala akong papeles, wala akong ganito, wala akong ganyan, wala akong kakilala. Sabi niya, uy, meron akong kakilala, Pisces, sa Canada, ilakad kita. So, may mga impormasyon, example lang yun, Pisces, example lang. Ibig sabihin, merong mga darating sa'yo na tao, sitwasyon, mga impormasyon na magpapalinaw sa'yo para alam mo na yung gagawin mo, para mapagtagumpayan mo yung plano na yan. Okay? In the area of your near future, you have the Two of Pentacles. Yes, sa future, balanse na. Sa future, kaya mo nang panghawakan yung iba't ibang atensyon, iba't ibang bahagi ng buhay mo, aspeto sa buhay mo na hindi ka nahihirapan. Now, parang nakita ko sa'yo in the near future, hindi ka na mahihirapan na magbalanse kasi wala ka nang isasakripisyo para lang maging masaya. O wala ka nang isasakripisyo para maging okay ang lahat. Nakita ko yan na parang you don't need to struggle, you don't need to cry, you don't need to sacrifice one thing just to be happy with another thing, no? Ngayon, lahat kaya mo ng panghawakan. Lahat okay na sa aspeto ng buhay mo. Nakita ko na nauunawaan mo na yung sayaw ng buhay at nakapanghawakan mo na maayos yung pera and career mo. So, congratulations. I'm seeing also you in the near future, magkakaroon ka na ng maraming oras para matulog. Maraming oras para mag-relax. Kasi dati ngayon, especially now, nakita ko yung restlessness nakita ko yung parang hindi ka makatulog, puro abala, bisa pag kumakain ka ito, naiisip mo to mga problema, yung mga gagawin mo, no? Parang inaabala yung tulog mo, yung pahinga mo. Ngayon, in the near future, nakita ko na makakapag-relax ka na. There are a lot of time for you to relax, regain your power, energize, recharge, no? Ngayon, mapangahawakan mo na yung mga bagay ng maayos. Parang yung secret sauce or yung secret sistema, makukuha mo na kung paano hawakan to by this morning, ito mamayang hapon, tapos may oras ka pa to the kids, tapos minsan nakita mo, ay may energy pa ako, pwede pa akong pumunta sa mall para sa sarili ko lang, ganyan. So, ngayon may intindihan mo na kung paano siya panghahawakan lahat, okay? The Two of Pentacles being clarified by the Six of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang 6 dito. Six of Cups and Six of Pentacles telling you na 6-6 all about reflection, Pisces. Kailangan mo daw mag-reflect this time. Parang, ano na ba ako today at ano ako 6 years ago? Nasa mas magandang pwesto ba ako? Nasa okay na ba akong kalagayan? Kung yes, nako, kailangan mong magpasalamat kay Lord kasi tinaas niya yung antas ng buhay mo. O kaya, it's all about your work. Teka, kailangan ko muna mag-reflect sa trabaho ko. Am I doing good? Am I having this good performance? Kung hindi, nako, kailangan ko pang humabol, kailangan kong galingan. So ngayon yung time for you with 6-6, time for reflection, okay? Ay, 6 na pala. 6, 6, and 6 with the 6 of Swords, 6 of Swords, 6 of Cups, and 6 of Pentacles. Yes, kailangan mo talaga mag-reflect sa mga bagay-bagay. Pero sa kaperahan mo din parang, ay, parang
ang lakas ko pala gumastos this time. Ay sa sweldo ko pala, wala pala ako naiipon kahit 2,000 man lang. Kailangan pala magtabi ako. So ngayon parang marami ka nare-reflect. Okay? Time for reflection, time from mirroring kung ano ba yung mga bagay na ginagawa mong mali at ginagawa mong maganda na kailangan mo i-continue. At ano yung mga bagay na kailangan mo iputol na, okay? So, sa Two of Pentacles na kinlarify, the Six of Pentacles, yes, lahat ng binigay mo babalik. Lahat ng mga bagay na give up mo before, babalik na. Because Six of Pentacles all about receiving. Okay? Pero kung tinatanggap this time, ibig sabihin lahat ng mga naipundar mo, lahat ng mga sinacrifice mo, lahat ng love, time, money, effort na nilaan mo ay reciprocated na. Meron ng pagbabalik. Parang pantay na. Pantay na yung negotiation, pantay na yung agreement, lahat ng binigay mo ay karampatan ding babalik sa'yo. What you give is something that you will get in return. So congratulations. I'm saying also someone is paying back. May magbabayad ng utang, may magbabayad ng investment, may magbabayad ng mga bagay na dapat ay nasa sayo na, no? Congratulations. In the area of your challenge for the month, you have the Ten of Pentacles here. Pisces, dapat daw this month, iniisip mo na yung pangmatagalan, okay? Pangmatagalang pera, pangmatagalang career, pangmatagalang negosyo, pangmatagalang endeavor o passion project. Hindi pwedeng para sa ngayon lang to, hindi pwedeng walang plano, okay? Nakita ko na may susubukan ka, may gagawin ka, pero yung bang ginagawa mo yung pangmatagalan yan. Baka mamaya for next 6 months lang yan or for next 2 years lang ito. Pero ano ba yung planong pangmatagalan? Na hindi ka nagagahol, hindi ka na nag-aaligaga o hindi ka na nag-worry na baka for the next month, wala na naman akong work. For the next month, wala na naman akong pera. So parang this time around, sabi ng spirit guides mo, in the area of your challenge, you need to make sure na to mga gagawin mong kaperahan, trabaho, endeavor, negosyo, ay kailangan pang matagalan ito. Hindi na ito yung parang contractual ka lang, hindi rin parang mangangarag ka, baka mamaya for the next 6 months wala na to sa akin, no? Kailangan ngayon pagporsigiruhan mo daw yung mga bagay na long term, mga bagay na hanggang mag-retire ka, o mga bagay na hanggang sa magkaanak ka o magkaapo ka, kailangan hawakan mo pa rin ito. Okay? Sabi ng spirit guides mo, there are things daw na kailangan asikasuhin sa bahay because may mga hindi daw nagkakaunawaan when it comes to home setting o mga responsibilidad sa bahay. At nakikita ko ito isang bata na parang meron siyang needs na kailangan daw ayusin kasi baka mamaya tumagal pa ito o maging pangmatagalang problema. Kaya asikasuhin daw ang problema sa bata, Pisces. Ano? Some of you are being told na bigyan ng oras ang mga elders sa family, your parents or lolo or lola. Give them daw the satisfaction, give them daw the quality of life o parang paggaan. May mga responsibilidad daw na pwedeng gumaan for them, no? Ngayon, bigyan mo daw ng relaxation, importance, pagmamahal, and also happiness. Yung mga elders daw sa loob ng pamilya para for a very long time may enjoy pa nila yung meron. And also, magkaroon naman sila ng deserving nilang mga kagaanan ng buhay o luxury, kumbaga. So ngayon, kung meron ka masusube, isipin mo yung pangmatagalan maintenance and also for their health, for their happiness, for their recreation. Ano? Nakita ko na it is passing down the money, passing down the inheritance. Meron din sa inyo na parang may usaping mana o usaping mga pinapamana o binibigay o pinapass down na property or gadget or gamit sa bahay na pag may-ari ng older member of the family na kailangan mo daw alagaan o kailangan mo daw buhisiin kasi parang yun daw ang bibigay sa inyo ng legacy for the family. Okay? The Ten of Pentacles being clarified by the Ten of Swords. Yes, ngayon, may mga problema daw talaga na pampamilya na medyo nahihirapan ka. I'm hearing also, I don't know why, biglang pumasok ito, merong mga problema about your love life. Hindi man ito pera and career related, pero nakita ko yan na may mga love life related na nagpapahirap sa'yo. Okay? Kaya talaga makaka-apekto to sa lifelong dreams mo. Siguro kung si love life ang nagbibigay sa'yo ng pera o sumusuporta sa'yo, parang kailangan na daw ayusin. May mga bagay daw na kailangan isipin at tapusin in order for things to go smoothly. No? Meron sa inyo, I'm seeing na parang may afam, may foreigner lover, na parang ito yung magudulot sa iyo ng lifelong na kapirahan o lifelong lifestyle, aminin natin, kaginahawaan ay nakukuha din natin sa mga foreign na lovers natin. So, ngayon parang sabi ni Spirit Guides mo, kailangan mo daw putulin yung mga bagay na nagpapahirap sa iyo para mayakap mo ng maayos itong lifelong money and blessing. Okay? I'm hearing talaga merong mga trauma ka o merong mga alinlangan and trust issues ako nakikita dito with someone in the family or with someone in your
group, in your circle. Kaya para nahihirapan kang yakapin itong si Afam o yakapin to mga pangako ng lover mo. Kaya kailangan daw ngayon, pagtuunan mo ng pansin itong mga nagpapabigat sa'yo o nagpapahirap sa'yo para mayakap mo ng mabuti itong lifelong blessing na umuulan talaga sa buhay mo. Congratulations. In the area of your fortune, for the month, you have the Knight of Wands. Yes, good news. May asahan ka daw good news sa buwan na ito, Pisces. This is a deliverer of good news si Knight of Wands, confirming na yes, may magandang balita about something na pinaplano mo. Magdire-diretso na daw yan. Meron ka na talagang pipiliin na isang landas na bunga ng pinaghirapan before. Talaga mahanap mo na yung mga bagay na gusto mo at dire-diretso ka na sa katiwasayan ng buhay mo. Sabi ng Spirit Guides mo, magkaroon ka doon na excitement ha, wag ka matakot, wag ka mangamba, enjoy the process. Hindi ito problema ha, hindi ito aberya, ito ay something na talagang opportunity of a lifetime. Kaya embrace it, fight for it, so good, laban, and just enjoy the process. Yan ang pinakamagandang mensahe sa'yo ng Spirit Guides mo. Enjoy the process and you will get there. Makukuha mo yung matamis na resulta dito. Wag ka daw mag-quit. That's what I'm hearing. Huwag mag-quit, huwag panghinaan ng loob, have a consistent effort, consistent energy para kayanin at gawin talaga to. Okay? The Knight of Wands being clarified by the Hermit card. Yes, ngayon malalaman mo daw talaga. The Hermit card is all about finding the answers to a lifelong question. Ngayon, itong magandang balita na ito ang magbibigay sa iyo ng clarity o katiwasayan kasi para buti now gets ko na. Kasi nalaman mo na yung sagot. Meron kang hinahanap ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon na parang kailan ko ba makukuha yan? Kailan ko ba makukuha to? May purpose ba to? Magiging successful ba yan? May patutunguhan ba to? May isa-isa ba yun? May mahihita ba ako dyan? Sabi ng Spirit Guides mo, malalaman mo daw ang sagot this month. In the area of fortune, ibig sabihin yes ang sagot at talagang itong good news na to ang magbibigay sa iyo ng karampatang sagot. Na parang yung soul searching mo matatapos na kasi malalaman mo daw yung good news na sasagot sa soul searching mo na yan. Parang kasi for a very long time, Pais, inaalam mo, para saan ba ako? Ano ba yung right career for me? Bakit ba ako laging palipat-lipat? Bakit hindi ako masaya sa ganitong trabaho? Bakit lagi kong hinahanap yung satisfaction? Ngayon, para magiging malinaw na daw sa iyo ang lahat at magiging okay na. Parang marirealize mo na yung, okay, dito talaga ako. Okay, this good news will give you the clarity, will give you the kaparatagan ng loob, and also the answers that you always seek. So, congratulations. In the area of your divine advice, you have the Justice card here. Paalala ng Spirit Guides mo na doon ka lang lagi tumayo at pumwesto sa katotohanan, Pisces. Anything in your life, pagdating sa career, pagdating sa pera, lagi mong katigan, lagi mong panghawakan yung truth. Parang halimbawa sa pera, ito lang ang pera natin, ito lang pagkasyahin natin, hindi kayo pwedeng mangarap. Halimbawa, nanay ka tapos ito lang ang pera natin, tapos yung mga anak mo naghahanap ng pang laptop, naghahanap ng for headset, naghahanap ng bagong sapatos, naghahanap ng bagong hikaw, ganyan. So parang sabihin mo daw, ikaw ay tumayo sa katotohanan. Parang sabihin mo sa anak mo, ito lang pera natin, ito lang paggastos natin, hindi ko mabibili yung hikaw mo, hindi ko mabibili yung ganito, ganyan. So parang sabi ni Spirit Guides this week when it comes to your this month rather, when it comes to your money, when it comes to your career, dapat daw lagi mo iniimik ikatotohanan lamang. Para wala daw umasa, para wala daw malinlang na parang akala namin may ganito tayong pera, akala namin ganito career mo. Para walang umasa sa mga maling dahilan o sa mga maling impormasyon, kaya kailangan daw you need to stand by the truth, okay? Pisces, sabi ng Spirit Guides mo, do the right thing. Okay, especially sa trabaho, sa kapirahan mo, huwag ka daw mag-give in sa gusto ng ibang tao. Parang ito yung totoo, ito yung gagawin ko, ito yung gusto ko, ito yung katotohanan, ito yung tamang paraan, hindi ako papaapekto sa inyo. No? Ngayon, just do the right thing, always stand by the truth para walang heavy consequences na mangyari, para walang maling aksyon na magpapacomplicate sa mga problema mo, okay? For some of you, bigla ko narinig yung kontrata because Justice card's all about signing legal papers, kontrata, papeles, dokumento. Parang sabi ng speakers mo, buhisiin mo daw yung document, buhisiin mo daw yung mga chat, email, or papers, documents, pipirmahan mo this time ha. Kailangan daw basahin mong mabuti, alamin mo kung totoo yan, alamin mo kung legit, alamin mo kung, teka, lugi pala ako dito ha, biglang ganoon. So make sure na lahat na nasa papeles na babasahin mo, pipirmahan mo ay pinabasa mo daw mabuti para hindi ka lugi, hindi ka talo, okay? Baka kasi may mga maliliit dyan na letter o maliliit na mga paragraphs na hindi mo naintindihan o hindi mo nababasa, kailangan mo daw buhisiin, okay? Justice cards being clarified by
The King of Swords. Yes, maging matalino ka daw this time. King of Swords sa King of Mind. Maging matalino, maging madiskarte, maging strategic. Huwag mo hayaan na malilin lang ka ng ibang tao o imamanipulate ka ng ibang tao. Kailangan you're the doer, you're the action worker. You're the kind of person na handang putulin, iwanan, harapin, at talagang punahin yung mga taong magkakamali sa'yo. So now, this is the right time for you to be vigilant, maging diligent ka rin, at basahin mo yung mga bagay na dapat basahin. Do the right thing, parindigan mo daw yung tama, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later. Bigyan mo na kita ng additional messages from a divine na tutulong sa iyo para magkaroon ng magaan na daloy ng pera and career for your life this month. Unang-una, you have new beginning. Wow, yes, meron ka daw bagong simula. You will start a new job and life. Clean sweep over. Hit the reset button. Yes, kung meron kang balak simulan talaga, ito going to calmer waters ka na eh. At may pipiliin ka na talaga na option dito na sisimulan mo. Congratulations. New beginning is yours. Another message of shedding, reducing losses, elimination, and completing a new metamorphosis. Time to set higher goals. Yes, meron ka nang binabawas sa buhay. Like I said, meron ka tinatanggal, iniiwanan, pinuputol because hindi sila nakakatulong sa'yo. Ngayon, ibangon mo daw ang sarili mo. New life, new era of Pisces. Sa talaga yung mga bagay, mga tao, sitwasyon na hindi talaga para sa'yo, kaya mo siyang iwanan. Another message of wellness, ensure your body is nourished, join a gym and regain strength, live a healthier lifestyle. Yes, ngayon isipin mo daw yung iyong kalusugan, ang iyong mental health, physical health. Kung kailangan matulog ha, wag laging trabaho. Ang katawan mo, ang puhunan mo everyday para magkaroon ka ng pera, para magkaroon ka ng solid na career, okay? Bigyan pa kita, Pisces, ng additional pag-focusan na dapat mong isipin this month para makatulong sa iyong success, pera, and career, okay? You have one, adversity. Yes, ang mga problema, ang mga dagok, ang mga pagsubok, parte yan patungo sa tagumpay. Yan ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, pagpapolish sa iyong skills, at magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Okay, kasi makikilala mo na yung sarili mo, makikilala mo na yung mga tamang tao sa paligid mo. Okay? Another message, worry. Tanggalin ang worry. Nothing will come out na maganda sa pag-worry. Okay? Another message, denial. Huwag mo na itanggi yung mga naramdaman mo. Huwag mo itanggi yung naiisip mo. Focus on that. Kung may problema, harapin agad. And para madaling matapos ang mga bagay-bagay. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin, Pisces, ano kaya ito? But first, ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot. Sa isip lang ha, huwag mo isusulat sa baba. So Pisces, ang outcome mo for the month is... Wow, 9 of Wands. Dahil hindi ka sumuko, malapit mo na daw makuha yung bagay na para sa'yo. Meron mga bagay kang sisimulan, may bagay kang pupuntahan, may bagay kang pipiliin with the 7 of Cups. Sabi ng spirits mo, this time around ha, Pisces, huwag kang susuko, don't give up, don't quit, fight for it hanggang dulo. Kung may aberya man here and there, may problema, ilaban mo lang, huwag kang mataranta, huwag kang matakot, go, push, kasi nakita ko rito na you are the best warrior para sa bagay na ito. Makukuha mo ang bunga nito, kaya huwag kang susuko, okay? The 9 of Wands is being clarified by the Hierophant. Yes, higher knowing, higher knowledge. Someone will come to you. A mentor, a guidance, a supervisor, o kaya magulang mo. Someone with a deeper knowledge na makakatulong sa iyo sa bagay na to. Kung ano man yan sisimulan mo this time, Pisces, sa trabaho, negosyo, o passion project, pupuntahan mo, sabi ni spirits mo, magkakaroon ka daw doon ng mentor. Taong gagabay sa iyo para hindi ka mag-quit. Para ituro sa iyo yung tamang way, para hindi ka na mag-fail, para hindi ka na maantala, para wala ng delay. At nakita ko rito na itong taong ito, darating siya at the right time. Okay? Darating tong taong to at the right time. Kung kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng kalinawan or helping hand, this person will come to you at the right time. So, napakaganda for you. Meron din sa inyo, parang sabi ng spirit guides mo na kung kailangan mo mag-aral ng tutorial sa YouTube o sa mga libro o kaya magtanong-tanong, gawin mo daw para mas makatulong sa iyo, para mas ma-sure ball mo tong success na ito. Pero other than that, nevertheless, sabi ng spirit guides mo, yes, may basbas ka with a Hierophant at talaga namang makukuha mo yung magandang resulta na to. Kasi pinaghirapan mo. Kasi hindi mo siya sinukuan. So congratulations, a blessing of hard work, a blessing of surprise and reward for things na pinaghirapan mo. So Pisces, that is your July pera and career reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion. Close your eyes and focus on that one question. Okay? Spirit guides, ibigay natin kay Pisces ang sagot sa kanyang tanong para sa buwan na ito pagdating sa kanyang question this time. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel whisper na magiging solidifying factor. Mula naman to sa iyong angel guide ha. Yung angel mo nasa tabi mo ngayon at binibigyan ka ng assurance na ito yung sagot sa tanong niya o sa tanong mo. At binibigyan ka niyang kaparatagan na ito yung sagot talaga. You have 1 and you have
2. Okay, Pisces, open up your eyes. This is the answer to your question. Inhale. And exhale. You have the Fool card in reversed. You have the Three of Cups upright. You have within the next few weeks. And then you have abundance. Okay, Pisces ngayon parang ayaw mo humakbang. Sabi ng spirit guides mo pertaining to your question, natatakot kang tanggapin, natatakot kang mag-start over, o natatakot ka sa posibilidad na maaaring mangyari, kaya parang there's no way for you to risk things kasi si the Fool card nakabaliktad eh. Nakaganto siyang posisyon eh. Ibig sabihin, ayaw mo kumawala sa comfort zone mo, ayaw mo siguro mag-fail, o natatakot ka mag-fail, natatakot ka mauwi sa wala ang lahat pertaining to that question. But here, sabi ng spirit guides mo, you have the Three of Cups here. Meron daw talagang mga tao na tutulong sa'yo para gawin yan. Parang malapit na daw yung harvest time because the Three of Cups all about harvesting, celebration, pagtupad, kaligayahan. Kaya talaga meron kang abundance card naman with your angel telling you, confirming na talagang meron kang celebration na hinihintay. Pag-ani ng magandang abundance, pag-ani ng prosperity sa life mo with the Three of Cups and abundance card. Ibig sabihin, kung ano man yung question mo, meron daw yung kadikit na kaligayahan, celebration, abundance, harvest time. Okay? At here, confirming abundance. Pero ngayon, ramdam ko yung takot mo, nayakapin siya, gawin, hakbangan, tumulay, sumugal sa bagay na yan. May takot ka eh. So, paano mo daw makukuha yung kaligayahan, harvest time, and abundance kung takot ka, Pisces, okay? You have to be brave. You have to take a risk and you have to get out of your comfort zone para makuha na itong tagumpay na ito at abundance, okay? Sabi naman ng angel mo, pero ka daw within the next few weeks. Ito yung timeline to call dyan sa question mo, okay? Ngayon, sabi ng spirit guides mo, tapangan ng sarili, ihakbang na yan, take a risk, and you will get the satisfaction and growth and abundance and celebration na hinahangad mo pertaining to that question, okay? Tapangan ng sarili para makuha ang tagumpay. Within the next few weeks, may development na dyan. Okay, Pisces? Yan po ang sagot sa inyong tanong. Hopefully po ay nasagot ko yan. And ito rin po ang yung July Pera and Career Reading. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Pisces ha. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.